Good morning, guys. Happy Saturday. Today is Saturday, January 6 na tayo. Nagluluto ako ng aming almusal. Chicken. Nagprito ako ng chicken. Nagsangag ako. So, yun ang ating manok. Si Bunso tulog pa si Kuya. Halos kagigising lang nilagay pa siya na mother here. Nagre-run lang ako ng video ko. Pinapanood ko yung aking mga lumang vlog. Naaliw kasi ako sa mga kaganapan. Mga in-upload ko. Ako ba lalagay dito? Pwede na siguro dito. Pinagprituhan. Pwede na dito ilagay yung chicken. Yan ang aming almusal ngayon. Tsaka nagsangag ako kanina. So, ano bang ganap today? Choir rehearsal tayo ng 5 o'clock p.m. Iraman ko yung aking choir. Hindi ko na sila na-message kahapon kasi gabi na rin kami nakauwi. Gabi na rin ako nakatulog. Nag-edit, nag-upload. Haba ng pag-upload ko kasi umabot ng 20 minutes yung isang video. Pero, alam ko na-upload ko na siya. Yan. Kaya ako napuyat kagabi. Si Bunso tulog pa. Tapusin ko lang yung aking niluluto and I'll be back. Kain tayo, guys. Parang tabi. So, meron akong 2 pirasong chicken. And meron akong sausawa na suka. O, diba? Manok, suka ang sausawa. Hindi ketchup. Ewan ko ba? Gusto talaga yung mga maasim-asim na lasa. Kain. Time check tayo, guys. 11:30 na ng umaga. Alis ako. Katatapos lang tumawag ni Sweetheart. At meron tayong mahalagang kukunin. So, anong tawag dito? May rehearsal ako ng choir. Ano yung mga binili ni Kuya? Oh? Ano ba itong mga binili mo? Meron siyang, sinadya pa niya talaga sa mall ko. Anong tawag dito, Kuya? Fire Punch? Hindi ko lang kung anong klaseng libro to. Manga, yan. Japanese ano ba to? Parang, ayan o. Yan ang gustong-gusto niyang basahin. Pinag-iipunan niya yan. Yan. Pumunta pa siya ng mall after school. Nung isang araw para bumili ng manga. So, nagko-collect siya ng ganyan. Marami na siyang na-collect noon pa. So, ngayon, magkano isa nito? Magkano? So, 800 siya. 800 ang isa. So, 1,600. Dalawa. O, diba? Yung effort ni Kuya. Si Bunso gising na nasa kabilang bahay. Alis muna ako, guys. Meron lang akong pupuntahan. Pero lang tayong kailangan kunin from Mr. Kain na tayo. Anong oras na ba? 1 na ito. Mag-talk. 1:52. Ngayon pa lang ako magla-lunch. Then, after ko mag-lunch, nagsinigang ako sa salmon. Sinigang na salmon. Sukunti ko man yung kuraro. Nantok ako. Ako nagising kanina eh. Natulog ako ng mga 1 o'clock siguro. Hindi. Kaputol-putol naman yung ating tulog. Meron ako nantok kaya meron kami rehearsal mamaya. So, kailangan ko magpahinga. Kailangan ko matulog bago pumunta ng church. May concert sa kabila. Baka makapiright tayo. Enjoy yung mga bata. Kakantahan sila. Kain muna tayo. Update tayo, guys. 4:01 na ng hapon. At nag-aisa-isa ko ngayon. Kasama ko ang 3 bagets. Puno kami ng church.
Meron na kaming rehearsal ngayon, 5 to 7 yon. 2 oras lang naman yun, guys. And then, yun ang ating ganap today. Kailangan nating magpa-load ng RFID kasi naubusan na ako ilang araw ng walang load. So, ang hirap kasi pag hindi tayo dadaan sa NLEX, ang traffic kapag ka dito sa highway ang daan, no? Kailangan mag-alat ka ng mahabang oras, at least 2 hours. Kung talagang may lakad ka, puntang church, 2 oras ang allowance mo. Pero kung dito ka naman sa NLEX dadaan, maluwag lang. Mga 1 hour kaya na yun. 40 minutes to 1 hour, pwede na yun. Hindi ka na malilate sa sa pupuntahan mo. So, kailangan nating magpa-load mamaya. Sa Alphamart, meron, sa ibang 7-Eleven, wala eh. So, dito naman sa lugar namin, ginagawa pa lang yung 7-Eleven. Merong 7-Eleven, malayo. Kailangan mo pang sumakay ng tricycle. So, effort talaga. Kaya, try na lang natin pumila sa cash mamaya. At least, medyo okay kaysa magbiyahe tayo kabilang side, yung highway. Maraming kang kasabay. Maraming pampasaherong jeep, mga bus, ganyan, private na sasakyan, kaya loaded ang kalsada. Kaya dito tayo sa kabila, guys. The next day, Good morning, happy Sunday. Ano lang ngayon, January 7 na ata? 7 na ba? January 7 na, time check 8:30 in the morning. So, itong mga kasama ko. Punta kaming church. Hintay ko lang si Mother Dear magtahi. Kasi napatid yung sablay. Yun yung sinusuot namin na mga church worker every Sunday. So, napatid yung gilid. Hindi ko siya may suot ng maayos. So, pinatahin ko muna kay Mother Dear habang ako ay nag-aayos. Yan. Babalikan ko kayo mamaya. Si Bunso nasa labas na. Bisa kaming lahat. Nakakain na kami ng almusal, nag-ham, and yung salmon. Nilito ko lang yun. Yan. At ang mga hugasin natin, babalikan ko mamaya. So, ano pa ba? Patayin natin ang ilaw. Then, nagbaon ako ng luya. Hot and warm na tubig. So, hindi na natin uminom ng gamot. Total 8 o'clock na. Sige, muna ako, guys. the next day, Na nga guys, January 8, Monday. So kasama ko si Mother dito at ang aking sister. Sinamahan namin si Mother. Ayan, nasa isang clinic kami para bakunahan siya. Kasi nakalmot siya ng alaga niyang dog. Alam niyo naman si Mother, mahilig mag-alaga. Meron siyang 7 mga aso. O, diba? Nabawasan pa yan. So, ganyan kahilig si Mother sa mga aso. Mahilig siyang mag-alaga, so ito ang bunga ng kanyang pag-aalaga. Pero very strong naman si Mother, di ba? Hindi siya takot sa mga turok ng karayo. So first shot niya ito, ayan, medyo natatawa siya, kinakabahan siguro ng konti, pero nalalabanan naman niya ang kanyang takot. So andito lang naman kami to support her. O di ba? Ayan na, malapit ng turukan ng lola niyo. Pero caring naman niya yan. Kayang-kaya niya yan, guys. So, panoorin natin kung paano siya tusukin ng karayo. At tapos na naman ang ating isang araw na vlog. Another fruitful and productive day. Naging busy sa church. Alam niyo naman guys, kapag Sunday, sobrang busy sa choir. Full day tayo nasa church para syempre magsimba at magturo ng choir hanggang hapon. And sinamahan natin si Mother Dear magpa-bakuna. Kasi diba na-scratch lang naman ang aso. So okay naman. Nasamahan natin si Mother at kailangan niya talaga ng alalay.
So, very happy ang araw na to. 3 days vlog. May mga video na akong hindi sinama guys kasi yun naman din talaga yung nakikita ninyo halos kada upload ng video. Pero magkaganon pa man, hindi pa rin tayo titigil sa pagpapasalamat sa ating Panginoon sa mga blessings na natatanggap natin sa araw-araw. Salute ulit sa ating mga OFWs, dad and mom, lolo, lola, titos, and tilas na patuloy na nagtatrabaho at nagsusumika para sa inyo pong pamilya. Naway patuloy din patnubayan ng ating Panginoong Diyos. Ingat po and God bless. A few moments later. Hello guys, good evening, and we're back to the Singing Mom TSM Slash. For 999 guys, another verse from Mark 11:25. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may also forgive you your wrongdoing. The Bible tells us how important it is to forgive people when they hurt us. But what if that person isn't sorry for what he or she has done to us? What if that person never apologizes or asks for our forgiveness? Ano nga bang gagawin natin? Well guys, forgive them anyway. When we forgive somebody else, we are actually helping ourselves. When we forgive the other person, we get rid of the anger feelings that make us feel unhappy. Siyempre kapag galit tayo, nasasaktan din naman ang ating mga sarili, and God doesn't want us to live that way. We don't need anybody else's permission to forgive. Just go ahead and do it. Let's pray and ask God to help us to be quick to forgive all the time and every day. Alright, so from Mark 11:25, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may also forgive you your wrongdoing. Thank you guys for your time. Thank you for watching the Singing Mom TSM Slash. Why not I see you again tomorrow for another day of vlogging. Good night.